18 years old po ako nung pumano sa isang aksidente ang aming mga magulang ni Ami. Yun ang dahilan kaya hindi na po ako nakapagkolehiyo. Sa awa naman ng Diyos, napasok ako bilang isang waiter. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Waiter, sandali nga. Yes po. At bakit ito ang dinala mong pagkain? Hindi naman itong in-order ko Po, sir. For your information, ma'am, hindi ako sir, ano? Sorry po, ma'am. Yan po kasi ang in-order niyo sa amin ng kasama ko. Ako na nga lang ho ang nagatid dahil off na niya. Hindi! Hindi ito yun! Tatanga-tanga kasi kayo Nasaan bang manager nyo rito? At dapat sa inyo, tinatanggal na ng trabaho! Naku, ma'am. Huwag naman po. Totoo po ang sinasabi ko, Ma'am Sonia. Yun ho talaga ang in-order niyo sa amin. Naniniwala naman ako sa inyo. Maaaring pagkakamali nga yan ng customer natin dahil ayon sa ibang nakakita sa kanya, mukha raw problemado at umiiyak pa kanina yung tao. Nga lang, nagalit siya, hindi na kumain. Ma'am, huwag po kayong magalit sa akin. Kahit ikaltas nyo na lang po yung pagkain sa next salary ko, huwag nyo lang po kung aalisin sa trabaho. May kapatid pa ho akong pinag-aaral, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita tatanggalin Hindi naman ako ganun. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Kaya lang, paano po yung mga pagkain? Hindi ba mayroon tayong regulasyon dito na pwedeng bilhin ng mga empleyado sa murang halaga ang mga hindi naubos na ulam? Kaya pagbibili ko lang yon. Ang sarap talaga na ulam sa restaurant na pinapasukan mo, Kuya Carl. Buti na lang. Ipinagbili sa'yo sa murang halaga ang pagkain hindi binayaran ng customer mo. Nakakain tayo ng masarap. Pero kinabahan ako ng husto, Ami. Akala ko talaga mawawalan na ako ng trabaho Kung nagkataon, sayang ang 3 years ko sa restaurant na yun. Salamat na lang. Mabait ang boss mo. Oo nga Teka, Ami. Kamusta nga pala yung pag-aaral mo? Ay, may good news ako sa'yo, Kuya. Ano yun? May award ako sa graduation namin. Kasama ako sa top 10 ng school. Mabuti naman. Sulit ang hirap ko. Gusto ko sana kumuha na lang ng short course sa pasukan. Ha? Bakit? Di ba sabi mo gusto mong maging accountant? Short course na lang, Kuya. Para makapagtrabaho kagad ako. Para hindi ka na masyadong mahirapan. Pag may ipon ako, at saka na lang uli ako mag-aaral. Pwede pa naman yun Bata pa naman ako. Salamat sa pangunawa mo, Ami. Basta ang gusto ko lang, Kuya, matupad natin ang bilin ni na Inay at Itay. Na kahit anong hirap ang maranasan natin, hindi tayo maghihiwalay. Kailangan makarating kagad ako sa office. Kung bakit naman kasi ngayon pa nagpunta ang business partner ko. Hindi man lang siya nagpasabi ng advance. Sir, sandali lang po. Oh, yes, iyo. Teka, hindi ba't ikaw yung waiter sa restaurant? Opo, hinabol ko po kayo dito dahil dito. Oh my. May slim bag. Naiwan niyo po sa upuan ninyo. Salamat, iyo. Malaking halagang laman ito. Salamat sa iyo, ha? Okay lang po yun. Sige po, aalis na po ako. Wait. Sandali. Teka, ha? Kunin mo ito. Pera? Yeah. Wag na po. Hindi ko po pinababayaran ng pagtulong ko. Sige na, kunin mo na. Pakonsuelo ko lang ito sa iyo. Hindi po talaga, sir. Salamat na lang po. Sige po, maiwan ko na kayo. Uy, Carl. Alam mo ba, sikat na sikat ka ngayon dito sa restaurant? Ha? Ako, sikat? Oo. Bakit naman, Diego? Dahil sa pagbabalik mo ng perang naiwan ng isa nating customer. Kaibigan pala ni Ma'am Sonia yun, tol.
At Alfred ang pangalan. At mayaman. Ganun ba? Bumilib daw sa'yo yung tao. Dahil bukod sa tapat ka na, hindi mo pa tinanggap yung ibinibigay niyang pera sa'yo. Talaga namang hindi tayo dapat magbabayad sa anumang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Kung ako ang nakapulot ng slim bag na may pera, tapos binigyan niya ako ng premyo, aba, 2 kamay kong tatanggapin yung pera. Sayang din yun, ha? At saka, hindi ko naman hiningi yun sa kanya. Alfred, sabi mo gusto mong magpa-cater sa akin para sa birthday mo? Oh, Sonia, nagustuhan namin ni Sina ang mga pagkain nyo. Kaya pwede ba? Of course! Welcome ang mga ganyan pagkakakitaan para sa akin. Salamat ah. At sana, isama mo sa mga magsaserve sa amin yung paborito kong waiter nyo. Si Carl? Oo, sige. Alam mo ha, mabait, masipag at magalang ang batang yun. At saka, oo nga pala, kaapelido mo siya, Alfred. Ha? Casanova rin ang apelido niya. Talaga? Oo. Okay yun ah. Isang mabait at tapat na batang kaapelyido ko. Alfred, hindi kaya anak mo sa labas yun. Daddy, mukhang malalim iniisip niyo Problema po ba sa business natin? Wala naman, Sina. Ano pong iniisip niyo? Don't tell me, babae. Mag-aasawa na po ba kayo? Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Wala na akong balak pang mag-asawa. Maligaya na ako sa mga alaalang iniwan sa akin ng mami mo. Ano nga pa iniisip niyo? Yung waiter ni na Sonia. Yung honest at mabait na waiter? Yes, anak. Carl palang pangalan niya. At ang sabi sa akin ni Sonia, kaapelyido natin siya. Baka naman nagkataon lang yun. Pwede. At maaari din namang magkadugo kami. I see. Alam ko na. Kung bakit niyo inisip ang Carl na yon. Posible nga rin yun, Dad. Mabuti pa, pag nagpunta siya dito sa birthday niyo, naikausapin niyo. Ibig mong sabihin, uli lang lubos na kayo ng kapatid mo? Opo, Sir Alfred. 3 years na pong patay ang parents namin. Sabay silang namatay? Yes po. Kaya nga, sobrang sakit para sa amin ni Ami ang pangyayaring yun. Kawawa naman pala kayo. Anong ikinamatay nila? Aksidente po. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus papuntang Maynila. Oh my God. Nakakalungkot naman. Kaya nga, kaming 2 na lang ng kapatid kong namumuhay. At ako po nagtataguyod sa kanya. Carl, anong pangalan ng parents mo? Kasi kaapelyido kita eh. Naisip ko baka malayong kamag-anak kita. Nako, ang swerte ko naman po kung magkakaganon. Annalyn at Simon po, sir. Simon? Bakit po kayo nagulat, Sir Alfred? Carl, may picture ka ba nila? Pwede ko kayang makita? Sayang, Carl. Wala kang picture ng parents mo sa cellphone mo. Oo nga eh. Anong sabi ni Sir Alfred? Gusto talaga niya makita ang picture ng parents ko. Kaya sabi niya, pupunta siya sa bahay namin bukas para makita yon. Pero, nakapagtataka, ano? Bakit kaya siya interesado na makita yun? Biniro niya nga ako kagabi. Baka raw malayong kamag-anak niya kami. Kaya kinakabahan tuloy ako. Tol, swerte mo kapag nagkataon. Makakaaon na kayo sa hirap. Ayokong asahan yun. Dahil baka malungkot lang ako. Kasi marami namang magkakaapelyido na hindi naman magkakamag-anak. Ihintayin ko na lang kung anong mangyayari. Maupo ho kayo, sir. Salamat, Iha. Ako nga po pala si Ami, ang bunsong kapatid ni Kuya Carl. Nabanggit ka nga sa akin ni Carl ng isang gabi. Palabas na po si Kuya. Dala yung photo album namin.
Sir Alfred. Ito na po yung mga picture naming lahat. Teka, patingin nga. Magaganda makakuha nyo rito Birthday po ni Ami yan. Teka, ang picture na ito ba tatay mo? Opo. Binata pa po si Itay dyan. Kilala niyo po ba si Itay, sir? Ang mga picture na nakita ko, hindi ako maaaring magkamali. Siya nga si Simon, ang bunso kong kapatid. Kayo po? Ang kapatid ni Itay? Oo, Carl. Pinalaya siya noon ni Papa dahil ayaw niyang paksalan ng babaeng gusto ni Papa para sa kanya. Ayaw pa niyang mag-asawa noon. Samantalang ako naman, sumunod kay Papa. Nakalulungkot na. Hindi na kami nagkita pa ng kapatid ko. Kaya pala, laging bilin ni Itay sa amin noon. Huwag kami maghihiwalay ni Kuya. Kahit anong hirap ang maranasan namin. Dahil may kapatid siyang napawalay sa kanya. Ang lupit po pala ng lolo namin. Totoong malupit si Papa. Sobra kong magdisiplina sa amin. Pero pinagsisihan din niya yun bago siya namatay. Yun nga lang, hindi na siya nakahingi ng tawad kay Simon. Hinanap ko rin si Simon. Ipinagtanong ko sa mga kaibigan niya pero hindi ko siya nakita. Tito po pala namin kayo kung ganun. Oo, Ami. At dahil wala ng kapatid ko, akong tatayong magulang niyo mula ngayon. Narinig mo yun, Ami? May magulang na uli tayo. Hindi na tayo ulila. Salamat po ng marami, sir. Tito pala. Tutulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap. Iyon ang simula ng pagkupkup sa amin ni Tito Alfred at ng pagbabago ng kalagayan ng aming pamumuhay. Ako po si Carl, isang dating waiter, at ito ang aking buhay.